Ay mga lodi, dito na ulit tayo sa ginagawa natin sa Angono Rizal Mall. So may chinecheck tayo, nagdala tayo ng multimeter. Ito mga lodi. So continuity check na natin yung mga kinabit natin na wires para sa lightings. Puro lightings lang muna yung yung mga pinag-cable pull natin. Then check lang natin yung yung mga nahila na natin. So dito sa second floor mga lods. Kasi nung tinatrabaho ko to, ito yung una kong ginawa. Then nawala ako ng 4 days or 5 days siguro mga lods. Then nalagyan na ng kisame. So hindi na tanong kung okay na o Pero alam ko yung mga yon naka-terminate na yan. So isang lang naman yan. Isang takbo lang yung lugar na yan. Doon sa pin light, then isang center light. So yung apat na pin light, alam ko na terminate ko na yan. So hanggang dito. Then ito nakasolo to. Kaya na dito. Ito mga lad. So may lumabas na wire dito. Itong may white na to. Ito siguro yung neutral mga lad. Then neutral or line to mga lad. So line to line yung gamit namin dito. So nasasanay lang ako na neutral. So pares lang naman yung function dun sa principle nung paggagamitan is the same lang din, neutral and line to dun sa single phase mga lodi. Kaya mga lodi, so may nakalabas dito na may tape na isa, then to dalawa. So dalawa may tape. So ito yung palatandaan ko dun sa line nung gagamitin mga lodi, yung hotline. So dito sa room na to, dalawa yan, sa center isang pin light. Kaya dalawa to mga lodi. So i-check natin kung tama ito yung wires na galing dun sa mga ilaw mga lodi. Kasi meron akong nakita niyo yung dito, yung mga flexible. So may pipe dyan ito. So dun sa trabaho kayo na kasi di-discard mga lodi. Ito ay dinadala natin na may mga pipes na nakatayo na ito mga lodi. So kayo na lang di-discard kung paano nyo or kung saan nyo hilahin yung mga cables mga lods, yung mga wires. So may mga pipes, yung iba sinasabi sa atin, yung iba na tetrace naman natin mga lods. So dito makita nyo may pipe dati, dito nakalagay yung switch. So binago yan, kaya doon nakapunta. Makita nyo may flexible, may wires na yan, dalawang flexible, dalawang switch. So nilagay ko sa junction box yan doon sa kabila. Then doon sa taas, makita nyo doon sa taas yan, may dalawang ayan mga lods. May dalawang pipe na galing sa biga. So galing sa biga yung mga lods. Yung isa yan sa labas, yung isa parang dito mga lods. Iniisip ko kasi may wire yung yung galing dito, may wire. So parang nalito ako dun sa kasi may wire doon na ganito rin, tatlo rin yung mga lods. Baka yun yung wire ito papunta dun mga lods. Yun yung iniisip ko. Or itong wire na to is yung para dito na yan mga lods. So yun na i-check natin kung itong wire na to is para dito na, or itong wire ba na to is yun yung hinila natin dun sa junction box dun. So i-check natin. Kasi meron pang isang dito, meron pang isang tatlong wire. Hinila ko tong tatlong wire na to papunta naman dun sa loob na CR. So may isang access pa rin yan dyan papunta doon. So kung itong wire na to is dito, problema to mga lods. Kasi yung wire yung wire na nasa loob, yung wire dito is hindi natin may ikabit dito mga lods kung nasa loob yun. So yun yung i-check natin. Check muna natin yan. Kaya mga lodi, so na-trace na natin yung so yung tatlong wire na yun is yun yung galing nga dito sa box na nilagay natin. Kaya mga lodi, yung box na yan. So dating switch kasi yan, nabababa dito, yan yung bababa dito na switch dati. So binago yung switch dito na palagay. Kaya naglagay tayo ng box yan. Yung box na yun, nakakulik ngayon dun sa na yun. Yan, sa box na yun.
So may kisame naman yan. Magiging expose na yan na ganyan mga lods. Wala din. So i-final na natin to. Na-trace na natin yan. Final na natin. Wala din. Mayroon ditong box na bumaba dito sa switch na hindi natin malagyan ng guide wire natin ng direct mga lods. So ang nilagay pala dito ay short radius na pipe. So isa dyan, then isa dito sa pagbaba. So ang ginagawa natin pag ganito, last option to mga lods, last option. Kung may thumbs ang ginagamit natin. Then nilalagay natin sa unahan nyo ng saka natin ibabacuum. Nandiyan yung vacuum, ayun yung vacuum na ginamit natin. So binabacuum natin yan. So ito yung nakakuha natin na wala tayo nakuha ng thumbs. Ito yung ginamit natin na tapos binacuum natin. Yan, napalisot natin ito, malambot na to. Saka natin papalitan na ngayon ito na medyo matigas-tigas para pangilan natin ng wire. Ay mga ladi, so break time muna tayo. So dinagdagan natin yung sa yung galing doon kasi dalawang dalawang three-way. So ito yung para sa dalawang three-way ito. Sa dalawa. Then hotline at isang single switch. Isang load na ilaw to. So tatlo yung switch dito mga lads. Sa isang three-way, dalawang three-way, then isang single. Ay mga lads. Kaya tatlo to. Yung isa hotline. So ilan lahat yan? 3, 6, 7, 8. 8 wires yan mga lads. Then dinagdagan natin yung dito galing sa sa panel. Kasi dito natin pinadaan yung walang ibang daan kasi. Dun sa nakaraang video sinabi ko yung 5 na panel to panel, dun natin pinadaan yung para sa 3-way. So yung dito sa gitna na to, dalawa kasi ko-controlin dito mga lodi. Isa dito sa second floor, then yung isa dun para sa taas sa third floor. Kaya dalawang set ng dalawang set ng 3-way, so dalawang set ng tatlong wire, so 6 na wire yan. Ay mga lodi. So lagi niyo tatandaan pag papunta kayo ng switch, laging tatlo yung hilahin nyo kung 3-way yung gagamitin nyo mga lods. So kung dalawang 3-way, so dalawang tatlo. Ayan. Inaanim natin dyan kasi yung isa nyan galing sa taas, yung isa galing sa baba. So pagduduktungin na lang natin yan sa pagduduktungin na lang natin yan sa splice na lang natin yung mga lods pag pag okay na yun dito. Mamaya pagkakain splice ko na yung mga lods. So mamaya na lang ulit. 2 hours later. Hilanan natin na heater. So yung heater 3.5 lang to. Then lagyan natin ng grounding na 14. So hilanan natin to. Ang panel niya is ayun lang. Ay manansan. So okay, nabatak natin para sa aircon. Aircon sa heater, water heater. So babarakin muna natin itong mga na dito sa power, itong outlet. Para mabawasan yung 3.5 na yun. Yung mga dito. Dito ulit tayo sa ginagawa natin. Day 5 na tayo dito mga natin. Day 5. So pinagilan na natin ng wire para sa yung number 12 na wire natin. Hinihilan natin sa
outlet, then nagila na tayo para sa aircon mga lods. So, yung aircon, 1.5 horsepower lang yung yung pinakamataas na gagamitin. So, tatlong unit. Every floor may aircon. So, dito sa taas, ito maliit lang to sa taas, bali baka 1 horsepower lang to. Then sa baba yung 1.5 na dalawa. So, number 12 lang yung ginamit natin na wire. So, dalawang aircon yan. So, dalawang set ng number 12. Kasi doon nilalagay sa doon sa may canopy. Diyan sa labas. Yung sa pinaganawa natin dati. Pinaglagyan natin ng mga wire para doon sa ilaw ng canopy. So, nilalagay yung condenser unit, dalawa sa second floor and para sa 10th floor. Kaya diyan na natin pinagaan yung wire. Doon nilalagay yung unit nila ng aircon. Sasabayin na natin yan. Pag butas nila doon, sasabayin na natin sa sasabayin na natin yan palabas sa kabila. So, dito tayo sa third floor panel. Hilahin natin ng ng para sa outlet. Sa baba, sinimulan ko na rin hilahin yung sa baba mga lods. So, yun naman ang hinahanin natin yung mga para sa outlet. Hilahin na natin na hilahin yan. Yung sa aircon yung tumalit. Nandito na yung sa aircon. So, hilahin mo na natin yung sa outlet. Ayan wala din. So, hindi natin mapatak yun. Ayan. Yung papunta doon. Galing doon. Yan. Doon. Papunta ron. So, yun. Tatry pa natin yun. Pero yung dito, papunta doon, hindi pa natin mabatak. Halos hanggang dito lang sa sana. Baka doon sa elbow na yan. Hindi natin alam kung na-UV o ano. Yan ang pag yan ang mga lodi. Pag hindi tayo yung nagpa-pipe-laying, yan yung karaniwang problema. So hindi natin sure yung mga pipe na pinaglalagay nila dito. Kaya hanapan natin ng paraan para lang mahila yung wire na yan papunta ron. Kasi dito dapat yung yan, yung outlet ata yan dito. Then nalagyan ng salamin. Nilagyan na lang yung box doon. Then doon nilipat yung outlet. Kaya na-adjust sa ilalim doon. Nakita niyo yung salamin. Nasa ilalim doon. Kahit doon sa baba, ganun din yung nangyari. Nasa baba ng ganito. Kaya abutin nila ng flooring yun. Kaya iniiwasan nila, nilagay nila doon. Ay mga lodi, so i-try natin na hanapan ng ng paano gagawin dito. Hindi natin mabatak. So, hinila natin. Itanggal ko sa pagkakakabit natin dun sa guide wire at saka yung wire. Yan lang yung hirap pag yung hindi tayo talaga yung nag-piping. Hindi sure yung mga pipes. Yung iba, short radius na pipe ang ginamit kaya nahihirapan tayo. Hindi pwedeng, hindi tayo bibigyan ng problema mo lang. So, yun yung hindi maganda pag hindi tayo nagpa-pipeline. Kasi kung tayo nagpa-pipeline, alam natin yung mga kantuan na yan. Safety natin yung mga kantuan na yun. Sa ngayon, ito na lang yung yung natitira. Isa na lang yan hanggang dun. Yung sa taas, okay na. Ito na lang second floor, isa. Then sa baba, konti na lang yung sa baba na yan. Mga lang yan, mga tatlong wire na lang yan. 3-4 na outlet. So, batakan ko na lang ulit ng guide wire.
Daddy. Time na. So, tama na muna sa araw na ito mga lods. Bukasan lang natin tuloy yung, yung isa na putol dito. So, hilaan natin ng panibagong guide wire yan. Bukas ulit mga lods. Ciao!